Tayo po lahat ay tumayo na po mga minamahal sapagkat tayo po idarako na po sa paginig na ebanghelyo ng ating pinakamamalapit na Jesus. At ito po idadalhin mga minamahal ang ating mga ngaral sa mga oras ito. Ating po beloved ordained preacher, Fred De Asis. Praise the Lord po. Thank you, beloved preacher, beloved Albert. Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, malapit Jesus. Si matamis at banal na presensya. Yung pinadama sa bawat sa amin na nandito, malapit. Salamat sa paglangis niyo po sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng children's choir, youth choir, adults choir. Higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan instrumentalists, sa pagkilos ng kaligitahan, salamat paglangis nyo, salamat sa mga tapat malak sa pagbibigay. As magarang salita, malapit ni Jesus ko magpala, sa ganakil ako magawa, umasalam ako sa inyo. Gusto ng dalangin namin ginagalang mga pastor. Bless us once again, O Lord, through your word. Daming sinasaway lahat, kawalang kaaway. I bind the yoke of Satan in the name of Jesus. Di mo sa miliban doubts. Kasal. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Buhay nating pinakamamahal na Jesus. Ating Diyos na buhay, na makapangyarihan. The King of Kings, the Lord of Lords. There's only but one God, other is Jesus Christ. I'd like also to give double honor and respect to our beloved Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Sister Pastor Lina Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin lahat at mga beloved co-workers, preachers, mga instrumentalists, mga wit, sa ating mga webcast viewers, sa mga baguhan, at sa inyong lahat, tinamahal, magandang hapon. Pwede natin malapit noon. Kindly, pakibasa. Book of Ephesians, chapter 5, verse 3 up to 11. Dito po sa aklat ng Epeso, Kabanatang 5, talata po ay 3 hanggang 11. Ngunit ang pakikiapid at ang lahat ng karumihan o kasakayman ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya na nararapat sa mga banal, o ang karumihan man, o ang mga mangmang na pananalita o mga pagbibiro na di nangarapat kundi kayo magpasalamat, sapagkat talasas ninyong lubos na sino mapakiapid o mahalay o masakim na isang anumang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Huwag kayong madaya ng sinuman na mga salitang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Huwag nga kayong makibahagi sa kanila, sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman, datapot ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakat kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan, sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katuwiran at katotohanan, na inyong pinatutunayan ang kinalulugdan ng Panginoon. At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapakinabangan na gawa ng kadiliman, kundi bakus inyong sawatain. Palakpakan natin, mahal na Panginoon na mahal. Hindi po tao may-ari ng langit, ang Diyos may-ari ng langit. Amen ba? Na mahal? So kailangan sundin natin ang Diyos. Siya pong gumawa ng langit at lupa. He is the owner of the universe. There is no man that owns the universe. Pero kasi nagsasabi sila raw ang owner ng universe. That is a big lie. Sinungaling yan. There's only one owner of the universe, and that is the Lord Jesus Christ. And there's only one God and one Jesus Christ. There's no other Jesus Christ. Isa lang ang Jesus Christ. Walang iba. Yung nagkatawang tao, namatay sa krus sa Kalbaryo. Wala nang iba. He is the creator
He is the owner of the universe. Siya lang ang may-ari ng buong sanlibutan. Kalawakan, siya may-ari. Walang pwedeng may-ari na tao. Walang pwede. May magsasabi kasi sila raw ay yung owner, may-ari ng universe. Ikaw ang may-ari ng universe? Paano nangyari yun? Sa Biblia, ang may-ari ng universe, yung bago ang mundo, nandoon na siya. He is the Alpha and the Omega. Before the world is brought forth, He is already there. Bago pa nagkaroon ng mundo, nandyan niya yung Alpha, nandyan na ang Diyos. Yan ang may-ari ng universe. Ikaw kailang kalapilang anak, sabi mo ikaw may-ari. That is a big lie. That is deception. Pinagpala kayo dahil yung may-ari ng universe nandito kasama natin. Hindi nakikita yung may-ari ng universe. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang sumasamba sa Kanya, sambahin siya sa espiritu at katotohanan. The Bible clearly declares that in the end times, many false teachers, many false prophets will arise. Marami mga bulaang mga ngaral lilitaw sa huling panahon. At totoo nangyayari. Napakadaming bulaan. There's so many teachers and preachers who claim that they are sent by God, they are anointed by God. Madaling sabihin yan, kahit sino pwede magsabi. Ngunit, sabihin mo sa Biblia kung nandyan ba yung tanda at himala, nandyan ba ang credential, patunay na ikaw ay pinadala ng Diyos sa buhay. Pinagpala tayo dito, ang pinadala ng Diyos sa ating mga pastor ay totoong tao ng Diyos. May himala, may ebidensya. Nagbago ang mga adik, ang mga rebelde, nagbago. Dati dala Armalite, ngayon ang dala Biblia. Hindi mo para pumatay, kundi magligtas ng tao para magmana ng buhay na walang hanggan. Yan po ang tunay na pinadala ng Diyos. With evidence. May katunayan, may credential. Nagsigaling kayo sa mga sakit ninyo. Amen? Because Jesus is the greatest physician. Pag nasa tunay ka na gawain ng Diyos, walang karamdaman, hindi kaya pagalingin. There's nothing impossible with God. Lahat kaya niyang gawin. If you are in the truth. Kaya nga, pinagpala tayo, nandito na sa katotohanan, tagalangit na tayo. Pero hindi tayo titigil dyan. We have to go on and continue obeying and following the will of God. Kailangan magpatuloy tayo na maglingkod. Hindi ka pwedeng tumigil. Pag tumigil ka, sabi natin mga pastor, pag tumigil ka sa paglilingkod, tigil na rin ang kaligtasan mo. That is very clear in the Word of God. Sabi ng Panginoon, and you continue on my words, and you shall be my disciples. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. At nalalaman ang katotohanan, at ang katotohanan magpapalaya sa iyo. Amen? Malalaman ang katotohanan. So what is the truth? Kasi marami nasasabi sila rin ang katotohanan. So what is the truth? Sabi ng Biblia, Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Ang ating manapil Kristo, siya ang katotohanan, siya ang daan, at siya ang buhay. Siya ang buhay. Meaning, pag nasa atin manapil noon, naramdaman mo ang presensya ng Diyos, pumapasok sa puso mo, you have the truth. You are in the truth. Kung saan kami kilos sa Espiritu Santo, you are in the truth. Palapakan natin, mga Panginoon.
Kailangan magpatuloy anak ng Diyos. Nung tinawag tayo, nung niligtas tayo, hindi agad tayo dinirekta, dinala sa langit. We are to be perfected. Kailangan natin gawing sakdal. Kailangan natin magpatuloy. Kailangan natin i-obey ang mga salita ng Diyos. Obeying the Word of God is one of the essentials to inherit eternal life. Hindi ka makakapasok sa langit if you are not obeying the Word of God. Hindi pa tayo makapasok sa langit pag hindi natin sinusunod yung mga salita na yan. Mga salita ng Diyos. Kaya sabi dito sa 11 o sa verse 3, but fornication, ngunit ang pakikiapid, ayan, sa 3 mo na. Ngunit ang pakikiapid at ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyo. Masambit. Gaya nararapat sa mga banal. Tuloy. 4. O ang karumihan man o mga mangmang na mga panalita, mga mangmang na pananalita. Banal ka na. Ang bibig mo, banal na yan. Mata mo, banal yan. Kamay mo, banal yan. Mga kamay mo, huwag mo ihipo sa marumi yan. Amen? O ang mga pagbibiro. Mga pagbibiro, minsan mayroon tatawag ng mga green jokes, yung mga malaso na mga biro. Bawal yan. Ngunit kayo'y magpasalamat at laging nagpupuri, nagpapasalamat. Ganyan, manak ng Diyos. Verse 5. Tuloy, 5. Sapagkat alastas ninyong lubos, na sino mang mapakiapid o mahalay. Mahalay. Sa Biblia, ang mahalay o pagkakiapid, pareho lang. Pareho lang ang kasalanan. Mahalay ka o nakikiapid ka, that is the same. The Word of God. O masakim, na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung kasakiman pala sa English, covetousness. So this is Christian living. Mahal, tagalangin na tayo. But we have to live as Christians. Amen? Tagalangit ka na. Pero pag hindi mo bantayan ang kaligtasan mo, agawin ng demonyo yan. That is one of the tactics of the enemy to get your salvation away from you. Kailangan, alam natin ang ating ginagawa. Our lives must be in line with the words of God. Yung masakim daw ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano ba yung masakim? Masakim. Puro ako, puro akin. Akin yan, akin lahat. Kahit hindi sa akin, akin yan. Ang tawag yan, sakim. Ibig ba, mahal? Bon, nakakita ka ng gamit, hindi naman sa'yo, kinuha mo. That is covetousness. Kasakiman daw yun. Ang tawag sa Biblia yan, pareho sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Para ka na rin lumuhod sa mga Diyos-Diyosan. Pag yan ang ginagawa ng isang tao. Ay walang anumang mamanahin sa karian ni Kristo at ang Diyos. So tandaan natin, sino hindi makakapasok sa langit? Yun. Verse 6. Huwag kayong padaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan. Kasi marami na sa salita ng walang kabuluhan eh. Walang kakwenta-kwenta. Kahit sa panahon ngayon, in the end times, maraming walang kabuluhan. Kahit mga balita, ito mga media na to, hindi naman lahat, no? Maraming mga media sa bansa natin, mga bayaran, mga mukhang pera. Yung mga maliit na balita, pinapalaki because of money. Kayo na mga media na mga bayaran, natitiis nyo ba na yung mga pinapakain nyo sa anak nyo galing sa paniling lang sa tao? Kaya nyo sa isa niyan? Mamulat na kayo. Kahit lahat ng kayamanan mapunta sa'yo, pero mapupunta ka sa imperyo, baliwala yan! That is foolishness. Mga balita, puro negatibo. Nadulas lang COVID. Natapilok COVID.
Naon to, COVID. Kayo mga bayaran, huwag niyo lukuhin ang mga tao. Hindi lahat ng tao kayang lukuhin ninyo. Matakot kayo sa Diyos. May Diyos na buhay na mga pangyarihan. Matakot ka. Maglingkod ka para magmana ka na buhay na walang hanggan. For the love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat na kasamaan. Akala nyo habang buhay kayo mamamayagpag? Akala nyo habang buhay kayo magtatagumpay? Habang buhay nyo dadayain mga tao? Akala nyo isang araw, pag hindi ka nagbago, you will be thrown into hell. Well, worms die it not, and the fire is never quenched. Pag hindi ka magbabago, naghintay ng impyerno sa'yo. Pagpapalit mo ang kaligtasan mo sa mga bagay na pansamantala, dinadaya ka ng demonyo. Pero mga tao, pinapatay ninyo sa takot. You're intimidating all the people of the world because of your news na puro negatibo. Magbago kayo. Lumapit kayo sa buong katotohanan para maligtas ka, para pumunta ka sa langit. Diba? Mahal ka ng Diyos. Lahat ng tao mahal ng malapi noon. Pero kung tatanggihan mo pag-ibig ng Diyos, mapapahamak ka. Huwag mong ibigin mga bagay na material. Huwag mo ibigin yan. Ibigin mo ang Diyos higit sa lahat. Siyang bahala sa'yo. Amen? Hindi ka babayaan. Sabi natin mga pastor, nung araw kasi, pagsubok tayo, nung araw, puro pagsubok eh. Gusto mo kumain, walang pagkain eh. Ilang taon, walang pagkain sa pastoral house. Diba? 83, 84, 85, 86, 87, 88. Walang pagkain sa pastoral house. Minsan may mga workers gusto lang magpaalam. Mala pastor, pwede na ba kami umuwi na lang? Hindi na namin kaya mag-worker. Pero mo, ilang taon, walang pagkain. Minsan lang ka kumain. Sabi mo na pastor, basta magtiis ka, lagi ka nagpupuri, isang araw, pagpapalain ka ng ating mga. Totoo. Nangyari lahat. Pero pastor, tiis-tiis lang. Pag walang pagpapala, isa lang ibig sabihin ng mahal na Panginoon, pinag-aayuno ka. Malapagan natin, malapagan. Amen? Bakit? Pag nag-ayuno ka, mapupuno ka ng bunga ng Espiritu Santo. Ha? Pag nag-fasting ka, hindi ka kumakain, yung mga kahinaan mo, yung pita ng laman, mamamatay unti-unti. So, pinahintulot na wala ang pagkain para ang spiritual mo ay lumago, para ang iyong Espiritu Santo ay magliliyab sa buhay mo. Akala ng iba, akala ng marami, ang pagsubok, yung wala kang makain, yung wala kang pamasahe, tumutulog, titirahan mo, kasi naranasan natin lahat yan. Namin lahat yan. Wala kang maisuot, sapatos, wala. Medyas, wala. Sabon, wala. How many years naranasan natin sa unang dalangin, mala pastor? Akala iba, yun daw ang pagsubok. Pagsubok yan, pero mabigat na pagsubok. Ano mas mabigat? Yung mayaman ka, mas mabigat na pagsubok yan. Hindi ako may sabi niya ang Biblia. Kasi, pag pinagpapala ka, isa ang matinding pwede mangyari sa iyo. Pwede mong kalimutan ang mahal na Panginoon. Pwede kang magpalamig-lamig. Kaya nga, ingat tayo na mahal. Ingat tayo. Lahat tayo anak ng Diyos. Ngunit sabi ng Biblia, make your election sure. Pilitin mo na yung pagkapili sa iyo ay maging sigurado. Make your election sure. Dahil may kaaway na nag-aabang sa atin. Amen? Parang pusa yan. Habang may paksiw na isda doon, yung pusa, nakatingin yan. Pag walang tao, biglang susunggaban yan. Amen ba? Gaya ng pusa. Pero yung isda, pag mainit yung isda, kahit anong gustong kainin ng pusa, hindi makalapit kasi mainit eh. Pag umusok yung isda, gusto niyang sakmalin, hindi takot siya, kasi mainit eh. Ganyan ang Kristiyano. Pag mainit ka, yung demonyo, hindi makalapit sa'yo.
Hintay ng demonyo, manlamig ka. Pag nanlamig ka, para kang si Jonah, bigla kang lululunin ng isda. Kaya huwag kang manlalamig, kapatid. Lagi kang magpupuri, lagi kang magbabasa ng salita ng Diyos, lagi kang nananalangin. Amen? Verse 6. Verse 6. Huwag kayong madaya ng sino man ng mga salitang walang kabuluhan sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Mga anak ng pagsuway, dito raw nagagalit ang Diyos. Verse 7. Huwag kayong makibahagi sa kanila. Huwag kayong makibahagi. Mga mahilig magsalita ng walang kabuluhan, huwag ka makibahagi. Layuan mo. Amen? Layuan mo. Gusto mo langit, di ba? Kung tayo may-ari ng langit, wala tayong pakialam sa salita ng Diyos. Kasi tayo may-ari ng langit. Kasi hindi man tayo may-ari, ang Diyos man. Kaya sundin natin ang salita ng Diyos. Verse 8. Sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman, datapwat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Verse 9. Sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katuwiran at katotohanan. Tandaan natin yan. Ang bunga ng kaliwanagan, malalaman mo na sa liwanag ka kasi ang ginagawa mo ay kabutihan, katuwiran at katotohanan. Totoo ang ginagawa. Ang ginagawa mo totoo, hindi pa kunwari. Sabi iba, yung text ko, burahin mo ha, baka mabasa ng iba. That is pakunwari. Kunwari, banal. Pero pag nag-text, burahin mo agad, baka mabasa ng iba. Bakit? Malaso kasi yung text eh. Tandaan natin, ang Diyos natin, nakikita lahat ng bagay, walang nakatago. Amen ba? Labahan? Walang nakatago sa Kanya. Ingat na sa salita natin. Sabi ng Biblia, sa magitan ng salita mo, maging banal ka. Sa mamagitan ng salita mo, ay hahatulan ka. By your word, you shall be blessed. And by your word, you shall be condemned. Pwede kang ikundina because of your word. Pwede kang mahatulan ng Diyos because of your word. Ingat tayo sa salita. Dapat ang salita natin, puro pagpupuri at papasalamat sa mahal na Panginoon. Amen ba? Mahal? Salamat, purihin ka, mahal na Panginoon Jesus, sambahin ka sa iyong kabutihan. Ang daming salita ng Diyos, banggitin mo yan araw-araw, yun ang mensahe mo. Hindi yung puro walang kabuluhan. Yung makakapagpahina sa panampalataya ng kapwa mo. Dapat ang message mo sa kapwa mo, yung salita ng Diyos na may kabanalan para siya ay maging mainit na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Puro katotohanan, kabutihan at katuwiran. Verse 10. Na inyong pinatutunayan ang kahulugan ng ang kinalulugdaan ng Panginoon. 11. Bible study ito, minamahal. Tingnan nyo mabuti. Christian living, mahalaga yan. At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabangang nagawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain. Yung mga gawa ng kadiliman, huwag kayo makibahagi. Sawatain. Amen? Totoo, sinasabi natin with dearly beloved parents and the Lord. Sa amin, lagi sinasabi nung araw, walang barkada dito sa pastoral house. Sabi, minimiting kami nung araw, walang barkada dito. Kasi pag barkada mo yan, hindi mo masasawatayan. Amen? May ginagawa mali yung barkada mo. Paano masawatain? Kaklose mo. Isa lang ang barkada mo, ang Diyos na buhay, ang ating mahal na Panginoon. As a Christian, you should be very friendly. Dapat mabait ka pala, kaibigan ka. Pero pag kasalanan pag-usapan, pag mali, sawatain mo. Yan ang tunay na pag-ibig.
Yan nasa Biblia. Dagdagan pa natin. James chapter 1, verse 21. Italo natin sa 26 and 27. Amen. Dito po sa sulat ni Santiago, Kapitulo 1, may talatang 21, talon sa 26 at 27. Kaya't hiwalayin ninyo ang lahat ng karumihan at pag-aapaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kamuan ng salitang itinanim na makapagdiligtas ng inyong mga kaluluwa. 26 hanggang 27. Talon sa 26, kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso. Ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. 27, ang dalisay ng relihiyon ay walang dungis sa pagkaharapan ng Diyos at Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapigatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Palapakan natin mga Pino. Amen? Yan, sa 21. Ano sabi dyan? 1:21. Parang hindi yan. Iba yan. James chapter 1, verse 21. Wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness. Kaya iwalay ninyo ang lahat ng karumihan. Lahat ng karumihan. At ang pag-apaw ng kasamaan. Pag-apaw. Wag umaapaw, sabihin, sobra ng kasamaan, umaapaw na. At tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makipagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Tingnan mo? Salita ng Diyos tinanim sa atin. Ginamit, ating mga pastor, the Word of God has implanted to us. Ginamit ang tunay na mensahero, ating mga pastor. Kaya, yun ang magliligtas sa ating kaluluwa. Amen? Ihiwalay ang lahat ng karumihan. 26. If any man among you seem to be religious, and bridles not his tongue, but deceiveth his own heart, this man religion is in vain. Sino man daw sa inyong isang religyoso, ngunit hindi pinipigil ang kanyang dila. Verse 26 yun, verse 26. Hindi pinipigil ang kanyang dila. Ang reliyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Hindi pinipigil ang dila. Ilan pala, yung dila natin pinipigil eh. Kasi yung dila, ano yan eh. Sabi ng Biblia, yung dila, ano yan eh. Parang apoy yan eh. Na magsisindi na maliit na sindi, din palaki ng palaki. Wala pong sunog na nagsimula sa malaking apoy. Ang sunog na simula yan sa maliit. Minsan natumba lang yung kandila. Maliit na apoy yan ha. Isang palito ng posporo lang, sumindi, nasunog lahat ang isang komunidad. Ganun ang dila. Kaya ingatan ang dila. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Ito ang tunay reliyon. Verse 27. James 1:27. Ba't nawawala yung ano natin? Pure religion and undefiled before God and the Father is this: to visit the fatherless and widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world. Ito ang dalisay ng reliyon. Kasi sa mundo, ang dami pong reliyon inamahal. Ang dami reliyon. Tayo, galing tayo sa mga reliyon. Amen ba? Lahat tayo galing sa reliyon. Ilan po religion sa Pilipinas? Ilan? 500 mahigit ang religion sa Pilipinas. Sa buong mundo, ilan? More or less, 10,000 ang reliyon sa buong mundo. Tanungin mo mga reliyon na yan, mga leader, nasa katotohanan ba kayo? Sabihin niyan, oo, kami lang sa katotohanan. Lahat yan. Kami lang. Pwede kayo pumasok sa amin, hindi kayo maliligtas. Dami religion. 10,000 religions all over the world. Pero sa katotohanan, kung babasahin mo malang sulatan, ni isa, walang totoo. Palapakan natin, malapay na. Amen? Sorry to tell you, mga religious people,
There's no religion that can bring you to heaven. There's no religion that can save you from the fires of hell. Sorry to tell you, walang reliyon na makakaligtas sa iyo. Kailangan mo relasyon. Kailangan maging anak ka ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kasi nga si Dr. Rizal pinatay eh. Dr. Jose Rizal, kababayan natin ha, napakamatalino, alam niya ang katotohanan because Jose Rizal ay nagbabasa ng Biblia. Pagkatotohanan ng pag-usapan at kaligtasan, huwag ka maniwala sa sino man. Dito lang sa Word of God as sa tunay na mga ngaral ng Diyos. Amen? Si Dr. Jose Rizal, our national hero, tama ba? Pambansang bayan eh. Pinatay. Sino ang pumatay? Sino? Mga leader ng religion, mga Kastila. Sino pumasay sa ating mahal na Kristo? Who killed our Lord Jesus Christ 2,000 years ago? Sino pumatay? Mga leader ng religion din. Katotoong Biblia, ni isang reliyon, walang totoo. Ang sabi ng Biblia, unless a man is born of water, of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kailangan may panak ka muli. Kailangan magbago ka. Kailangan na makasalanan ang buhay mo, mapalitan ng buhay na banal. Yan ang totoo. Si Rizal, pinatay. Bakit pinatay si Dr. si Rizal? Binunyag ni Dr. Rizal ang mga kalukuhan ng mga pare, mga Kastilang pare. Binunyag niya. Sinulat niya sa No Limitangere and El Filibusterismo. O, nabasa niyo yan. Mga libro na yan. Nag-aaral kayo. Nasa high school. Nandun na yan. El Filibusterismo, No Limitangere. Binunyag ni Dr. Ursi Rizal yung kasinungalingan ng mga pare, mga leader ng reliyon. Anong sabi ni Dr. Rizal? Kasi yung mga leader religion, nung araw, hanggang ngayon, may pinagawa. Pag may patay, kuha ng maso. Ang maso ba yun? Kuha ng pangwisig. Bindita, pabiskom, biskwit. Ano pinagsasabi? Hindi ko maintindihan. Para daw mabago yung tao. Yung patay, sabi ni Dr. Rizal, sinulat niya, kahit lahat ng dagat ng Pasipiko gawin yung bindita, yung mga tao, hindi magbabago yan. Malapagan natin, malapagan. Alam niyo, Rizal, ang katotohanan, isa lang ang pwede magbago, Espiritu Santo ng ating malapay. No? Galit na galit yung mga Kastilang pare. Yun, pinatay si Rizal. Binunyag niya kasi. Binuko niya. Tignan mo, bindita, bindita. Bindita. Malay ko saan mo kinuha yung tubig niya. Malang galing sa kanal lang yan. Sabi ng iba, wisikan mo ako na yung bindita. Wisikan. Wisikan kaya paano yung bindita pala yun? May COVID yan. Sige. Gusto mo mawisikan ng bindita? Sasama yung COVID dyan sa bindita. Na mahal, sabi nga ni Pablo, it is now high time for us to awake out of sleep. Matagal na tinatulog, dinaya na tayo na matagal na panahon. It's time for us to awake. Panahon na para magising ka sa katotohanan. Amen? Lagi sinasabi mga pastor natin eh. Ang katotohanan, walang iba. Ang salita ng Diyos, walang. Kahit anong turo yan na. Kala mo maganda, pero labag sa salita ng Diyos. Daya yan. Na pinagpala kayo, nandito kayo sa katotohanan. Amen? Talagaan ninyo ang katotohanan na yan. Sabi ng Marapil noon, ingatan mo, baka ang corona mo ay kunin ng sinuman.
Ingatan mo ang korona mo, baka kunin ng sino man. Ibig sabihin, yung korona ng buhay mo, baka may gamitin na tao para mawala yan. Ha? Ang demonyo po hindi magpapakita sa'yo kasi makikilala mo siya. Gagamit yan ng tao. Pwedeng kaibigan mo, pwedeng katabi mo, pwedeng ka-GC mo. Di ba? Ang demonyo po, hindi yan magpakita na din may sungay, dahil makikilala mo. Baka ka-GC mo gagamitin para manghina ka. Kaya, pag ang sinasabi ng GC, wala sa Biblia, reprove it! Sawatain mo para ikaw ay maging matibay, dalisay, banal sa harapan ng atin. Ang kaligtasan natin napakahalaga, inamahal. Wala nang ibang pinakamahalaga. Our salvation is the most important thing in this world. Wala nang ibang pinakamahalaga, yung kaligtasan mo. Pagpapalit mo lang sa mga bagay na pansamantala sa mundo, huwag mo ibigin mga bagay dito. Ibigin mo ang Diyos at ang salita ng Diyos. Yan ang ibigin. Ang dalisay na reliyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at ang Ama, ito, mga religious leaders, makinig po kayo, ito po ang reliyon. Akala ng iba kasi, ang reliyon, yung sasali ka, papasok ka, reliyon. Akala nila yun ang reliyon. Sa Webster Dictionary, kaya tingnan niyo, anong meaning na religion sa Webster Dictionary? Sabi doon, mali. Napakalayo sa katotohanan. Kaya yung karunungan ng tao, kamangmangan lang sa Diyos talaga. Ang katotohanan, salita ng Diyos. Anong sinabi ng Webster Dictionary sa kahulugan ng religion? Sabi yan, religion is the union between man and gods. Nandiyan, kahit tingnan sa dictionary. Ang religion daw ay pagkakaisa ng tao at sa mga gods. Small g, gods. Ibig sabihin, mga Diyos-Diyusan. Religion is the union between man and gods. Pagkakaisa raw ng mga tao sa mga Diyos-Diyusan. Sinungaling ka, dictionary ka. Hindi totoo sinasabi mo, kaya maraming tao nadadaya eh. Kung gusto mga katotohanan, nandiyan sa Biblia, ano ang tunay na kahulugan ng reliyon? Ayan, Santiago 1:27. Ang dalisay ng leyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito reliyon. Dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Yun daw religion. Dalawin ang mga ulila, mga bao, kanilang kapighatian. Ibig sabihin ng religion, pag-ibig. Religion means love. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Ang makakadalaw lamang sa mga bao at mga ulila, yung may pag-ibig. Pag wala ka pag-ibig, hindi mo kaya gawin yan. Di ba? Kaya ang ibig sabihin ng religion, hindi papasok ka, sasali ka. Hindi. Ang religion ay pag-ibig. Isa sa mga bunga ng Espiritu Santo, yan po ang religion. Religion means love. At pag-ingatan, walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. May pag-ibig ka at lumalayo ka sa mga karumihan ng sanlibutan. That is religion. Kaya, ang sabi ng pastor, hindi mo kailangan ang religion para maligtas. Pag ligtas ka na, doon ka palang magkakaroon ng relihiyon. Palakpakan natin, Panginoon. Amen? Kailangan maligtas ka muna bago magkaroon ng reliyon. Yung iba kasi, mali ang turo. Kailangan pumasok ka sa reliyon para maligtas ka. Kailangan pirmahan ng leader. Pirma ka ha, para mayroon kang pupunta ka sa langit. Pipirmahan ko. Pipirma ka? Ha? Pipirmahan mo ang kaligtasan ng tao. Ang kaligtasan ng tao, walang pwedeng pumirma na sino mang tao. Isa lang ang maligtas. Paano
Paano maligtas tao? Sa dugo ni Jesus Christ. If you are born again, you are baptized in the name of Jesus Christ, you are bound for heaven. Hindi mo kailangan ng pirma ng sino man. Hindi mo kailangan ng signature ni so-and-so. Halika, pipirma ako para pumunta ka sa langit. Kabuangan yan. Kalukuhan yan na malaking kalukuhan. Anong pipirma? Pipirmahan mo yung kaligtasan ng tao. Sino ka? Jesus is the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by Him. Isa lang ang daan, isa lang katotohanan, isa lang ang buhay. Wala makapunta sa langit, kundi magitan ni Jesus Christ. Through the gospel of Jesus Christ. Kaya, ang katotohanan, wala talaga sa pagandahan ng salita eh. Wala talaga sa pagandahan ng chapel eh. Wala talaga sa palamihan ng membro kaligtasan. Nasa totoo na paglilingkod sa ating nasa salita ng sumusunod sa salita ng Diyos. Iba kasi pag sinabi, kasi mayaman, kasi nakatelevise, totoo to. Nako, hindi ganyan ang basihan ng kaligtasan. Sabi ng Biblia, pinili ko kayo dahil hindi kayo mataas. Pinili ko kayo kaya hindi marami. Kaya kayo ko pinili kayo, kayo ay kaunti. Kayo lamang ay minority. Kaya kayo pinili kayo ng ating malapit. Sabi ng Biblia. Amen ba? Alam ba? Wala sa pagandahan, wala sa palakihan ng pera sa bangko. Ang katotohanan na sa pagsunod sa salita ng Diyos. You fast and pray day and night, you praise the Lord, nagpupuri ka, namaliw ka sa kasalanan, totoo ang buhay mo, na wala kang tinatago, totoo ang buhay mo, no hypocrisy, walang pagkukunwari, may nakakita, wala, naglilingkod ka ng totoo, yan, anda sa katotohanan. Pinagpala kayo dahil yan, nandito ang katotohanan, pinangaral sa atin ng ating mahal na pastor. Mga bata pa kami sa pastoral house ng araw. Sino mga bata pa kami? Iba kasi, siyempre, hindi man lahat sabay-sabay na lumago. Tagalinis kami ng mga bakuran, tagahugas ng plato, tagalinis ng CR. Yan ang buhay namin. Nung bago kami sa pastoral house. Labas ba na, pastor? Malinis na. May biglang lumapit sa mga pastor, kinuha yung walis, nagwalis harap na pastor. Malinis na ba? Tagwalis yun. Tawa ng tawa mga pastor. Nung wala mga pastor, hindi naglilinis. Nung nandyan, kahit malinis na, naglinis ulit. Tawa ng tawa lang pastor. Naintindihan mo na yung meaning? Naintindihan mo yung meaning? Sabihin, huwag tayo maglingkod ng pakitang tao. Maglingkod tayo ng totoo sa harapan. May nakita, wala! Gawin mo ang kalooban ng ating mga. Yan ang tinuro sa atin, ating mga pastor. Kami ba'y magagamit? Kami ba kapagsalita dito kung hindi tinuruan tayo ng totoo? Hindi. We cannot speak here. Hindi kami makakasurvive sa mga pagsubok kung hindi tayo tinuruan ng totoong teacher ng Word of God. Ating mga pastor, blood mother. Tiyaga. Grabe ka tiyaga. Araw-gabi, tuturuan ka, rebukin ka. Pag may ginawa ka mabuti, pupurihin ka. Pag may ginawa ka masama, palalahanan ka. Payunuhin ka. Ang ginawa namin, sunod lang kayo ng sunod. Pag masunurin ka, diyan ka magiging tunay, dalisay. Sarapan ang anak ko. Masunurin, yan sinasabi ng pastor. Masunurin ka lang. Sunod ka lang ng sunod. Dahil yung mga nangangaral na yan, hindi yan mangangaral na ikasasama mo. Lahat ng ginapangaralan, ikabubuti mo lang yan. Amen? Ikabubuti mo yan. Gawin mo lang. Yan. Yan po yung tunay na reliyon na mahal. True religion, love, pag-ibig, at walang dungis ang sarili sa sanlibutan. Ibig sabihin, wala ka na. Ang bibig mo, panalita mo, lahat ng ginagawa mo, banal na yan. Sarap na po yan. Hindi ka na magbabanggit ng mga salita ng mga mahalay. Amen ba? Mahal? Hindi na yan. Hindi ako may sabi niyan. Huwag kayong magagalit sa akin. Pag tagalangit ka na, iiwas ka na sa mga mahalay na salita.
Pigil dito, pigil doon. Ganyan. Pag hindi ka magpipigil, nanganganib ang kaluluwa mo. Pigil ka araw-araw. Ganyan po. Dahil ang kaligtasan, mayroong labanan. You have to deny yourself and take up your cross daily and follow the Lord. Pag gusto mo sa langit, itanggi mo ang iyong sarili. Pasanin mo yung krus at sumunod tayo sa Kanya. Yan po sa Biblia. Pasanin ang krus araw-araw. Amen ba, mahal? Luke 9:27. If you want to follow me, if any man wants to follow me, sabi ng Panginoon, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Ang sino man sumunod sa akin, pasanin, itanggi niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Tumanggi daw sa sarili. Itumanggi. Anong gusto ng sarili? Gusto ng sarili, pag panahon ng samba, matutulog. Sarili yun, di ba? Alam pa yun, hindi mo yata kalooban sumamba kasi masama ang panahon. Umuulan. Masarap na tulog, Lord. Hindi mo kalooban kasi umulan. Sarili mo lang yun. Amen? Ang sabi naman ng pastor natin, kahit umulan ay bala, tuloy ka sa pagsamba sa mahal na Panginoon. Tubig lang, iba takot. Tubig, takot. Paano kung bomba yung umuulan? Hindi ka na makakasamba lalo. Itubig pa lang, hindi ka na makasamba lalo na kung bala yung umuulan. Ang gusto mong langit, itanggi mo ang sarili mo. Kahit masakit sa'yo, gawin mo dahil papunta ka sa buhay, sa piling ng ating mahal na Panginoon. Titus, the book of Titus, chapter 2, verse 11 at 15. Pakibasa. Dito po sa aklat ng kay Tito, Kapitulo 2, ang talata po ay 11 hanggang talatang 15. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. Na hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap na sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Ang mga bagay na ito ay iyong salitain at iaral at isaway ng buong kapangyarihan. Sino man ay huwag humamak sa iyo. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Alam mo, minamahal, pag nabubuhay ka, ayos sa sila ng Diyos, salita ng Diyos, iyan ang tunay na pinagpala na buhay. Magiging maligaya ka. Isahin natin yan. Nawala. 2:11. 11 mo na. Tito 2:11. Mukhang inaantok yung monitor natin, na mahal. 11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan ay nagpakita sa lahat ng tao. Nagpakilala sa lahat ng tao. Ayan, 12, verse 12. Tuloy-tuloy. Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil. Pagpipigil. Amen? Pagpipigil. Gusto mo magalit? Pigil. Gusto magmura? Pigil. Malapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah!
Kailangan magpipigil eh. Pipigilin mo sarili mo eh. Ano pa? At matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. 13. Bakit tayo nagpipigil? Kailan nagpipigil? Kasi pag hindi ka magpigil, dapat pigil sa harap, pigil sa likod, pigil sa kaliwa, pigil sa kanan. Dapat ganyan ang buhay natin. Andiyan demonyo kasi ikot ng ikot sa atin eh. Pag hindi ka magpigil, tutuksuhin ka, madadala ka ng kasalanan. Kailan magpigil? Alam mo bakit? Hintayin niyaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtaas na si Kristo. Looking for that blessed hope and the glorious appearing. Kailan yan? Pagpapakita, malhating pagpapakita ng dakilang Diyos at tagapagligtas. Kailan yan mangyayari? Pagpapakita ng kaluwalhatian sa kanyang pagbabalik. Kailangan makasama tayo sa pagbabalik ng ating mahal. Gusto mo makasama? Pigil ka! Pigil doon! Pigil dito! Pag hindi ka magpipigil, maiiwan ka. Bakit? Ang sarili, gusto yan, kahalayan. Kasalanan ang gusto yan. Madaling mabihag ng kaawayan. Kaya pigil ka! Sapat na ang masalita na rinig mo para maging sandata mo, para ikaw ay maging matuwid at banal. Karapat dapat sumalubong sa ating malapad. Verse 14, ano sabi niya? Na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. At malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa. Bayang masikap sa mabubuting gawa. Tayo yan. Ikaw yan. Kasama ka sa bayan ng Diyos. Dapat masikap tayo sa mabubuting gawa. Amen? Mabubuting gawa, masikap ka. Maraming kapatiran natin dito, pati iba na sa ibang bansa, narinig ang pangalan ng pastor, kaya pinamuhay nila. Sila ay masikap sa mabubuting gawa. Nakikita niyo mga electric pan na yan? Nakita niyo? Nakita niyo ba? Mainit pa ba? Hindi na. Hindi na, di ba? Pag nainitan kayo, tutudo namin yan. Sino yan? May ginamit na kapatiran sa ibang bansa. Pinabigay yan. Palain ka kapatid, ating malapihan. Yan pa siya sa Biblia, masikap sa mabubuting gawa. Palakpakan natin malapihan. Amen? Mga finest natin nakaraan, sabi kuya, malapit ako mag-collapse. Bakit? Sa init, sa pulpito. Ngayon, tinugon ang panalangin ninyo. Wala nang init dahil andyan na. Nainitan pa kayo, itutudan namin yan. Baka lumipad naman kayo. Malapakan natin, malapakan. Hallelujah! Jesus is good. He is good all the time. Basta matyaga ka lang, kahit na ipagsubok ka, masipag ka magpuri, isang araw, pagpapalain ka ng ating malap. Diba? Pakumbaba ka lang. Basta humble ka. Sabi ng pastor, basta masunurin ka, mapagpakumbaba ka, isang araw, itataas ka ng ating malapit. Laging sila sabi sa amin. Laging pinapangaral sa amin, mga pastor, mga bata, pag sa pastoral house. Basta masunurin ka lang dito, mapagpakumbaba ka, pagpapalain ka. Meron iba kasi pag nire-rebuke, nagtatampo. Pinagalitan, malapas. Natural, magulang mo sa malapit, nagmamahal sa'yo yan. Natural, pagagalitan ka pag mali ginagawa mo. Amen ba? Para maging maayos ka. Yan ang motibo. Hindi, galit sa'yo dahil, galit lang. Hindi, galit sa'yo dahil mahal ka. Gusto niyo mapaayos ang buhay mo. Ganyan. Iba nagtatampo. Ano, pastor? Mag-ano pa, nag-emote pa, iba. Hindi ako karapat dapat maging worker. Uwi na lang po ako.
O mala pastor pa, ay ibang tawag sabi, hindi, umuwi ka. Umuwi ka mag-isa mo. As mala pastor, napakabait. Sige. Kumain ka na ba? Yan ang mga tanong. Gabi at mala pastor, mga mother, napakabait. Matapang, pero napakabait. Matapang, sabihin ang katotohanan, napakabait. Yan ang sa Biblia. O kumain ka na ba? Hindi pa nga po eh. Doon mga pastor, dukot yan. Sige, kumain ka muna. Sige, sa restaurant, doon sa tapat. Kumain ka dyan. Nung busog na, bumalik. Ano, kumusta? Uwi ka pa ba? Eh, hindi na po. Gutom lang pala. Hallelujah! Amen? Mga pastor Gabi, ka wise? Pinakain na gusto na umuwi. Na-review kasi gusto na umuwi. Pinakain na marami. Nung bumalik, ano, uwi ka pa? Hindi na po. Sige, kumain ka ulit. Kaya grabe ang wisdom na mahal. Pinagpala kayo, nandito kayo sa totoo. Dito may mga misunderstanding, may mga katitisuran, pero nandito rin ang buhay na walang hanggan. Pinahintulot yan na i-correct ka, pinahintulot yung mga katitisuran para makita sino ang tatayo, sino ang magbabatuloy. Ganyan sa Biblia. Totoo ang management na binigay ng mga pastor dito sa totoong gawain. Totoong totoo. Walang pagkukunwari. Puri natin malapino. Ayan. Na siyang nabigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng kasamaan. Ayon. At malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap na mabuting gawa upang maging kanyang sariling pag-ari. Sariling pag-aari. Tayo yun, sariling pag-aari. Pinagpala, biro mo pag-aari tayo ng Diyos. Amen? Pag-aari ng Diyos, kayo ng mga Antikristo, huwag nyo na kami pilitin tatakan. Dahil pag-aari na kami ng Diyos. Palakpakan natin, malapay na. Amen? Kung gusto mo tatakan kami, itatak mo sa mukha mo. Dahil hindi mo na kami kaya tatakan. Dahil ang aming tatak ay tatak ng Diyos. Hallelujah! Yan ang trabaho ng Antikristo. Tatakutin ng mga tao. Hindi kayo makabili, hindi kayo makanegosyo. Kailangan sumunod kayo sa amin. Pag hindi na kayo makakakain. Gusto nyo, kainin nyo lahat ng pagkain sa mundo. Dahil pupunta na kami sa langit, magmamana ng buhay na walang hanggan. Ganyan ang mga anak ng Diyos. Katulad mga pastor, may principle, may prinsipyo. Katulad nila Shadrach, Meshach, Abednego, di ba? Nila Daniel sa Biblia, they are men of principles. May prinsipyo. Alam nila ang Diyos ay hindi Diyos-Diyosan. Pinapaluhod. Hindi ka naluhod, papatayin kayo. Di patayin nyo. Yan ang sabi sa Abednego, di ihagis siya sa apoy, hindi susunod. Napatay ba? Hindi. Ang hari na kumberte na totoo ang Diyos. Hindi kaya patayin ang anak ng Diyos. Hindi kaya. Ng demonyo, mga Antikristo, hindi nyo kaya. Hindi nyo kaya. Malino sa Biblia. Basta manindigan ka sa katotohanan, no Satan can destroy you. You will become triumphant in the name of Jesus. Malinaw sa Biblia. Stand up with your faith. Stand with the Word of God. Katulad mga pastor, tinuro sa atin, sa tayuan mo ang katotohanan at ikaw ay magmamana ng buhay na wala hanggan. Verse 15, Tito 2:15. Ang mga bagay na ito ay inyong salitain at iaral at isaway ng buong kapangyarihan. Isaway. Akala kasi ng iba, yung pagsaway, hindi ka looban ng Diyos. Utos yan ng Diyos, magsaway ka. Rebuke with all authority. Ang demonyo kasi, pag inamu-amo mo yan, sunod-sunuran ka, ay lalo kang didemonyohin yan. Di ba? Yung demonyo, pag ayun-ayunan mo yan, ay lalo ka demonyo yan, wala naman awa yan. Sa Biblia, ang demonyo, rebuke with all authority. Rebukein mo at lalayasan sa pangalan ni Jesus. Sino man ay huwag humamak sa iyo. Di ba? Anak ka ng Diyos. Hindi
Hindi ka pwede hamak-hamakin ng mga ginagamit ng demonyo sa mundo. Hindi ka pwede hamak-hamakin. Rebuke with all authority. Gamitin mo ang otoridad mo. And the devil will tremble in the name of Jesus. Everybody say, praise the Lord. Hebrews chapter 10 verse 25. Pakibasa. Dito po sa aklatang Hebreo, mga Hebreo, kabanatang 10, talata 25, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Huwag pababayaan pagkakatipon. Utos yan. Pag hindi ka pumasamba, babalik ang kahinaan mo. Malinaw yan. Pati sakit mo, baka bumalik yan. Hindi ka na sumasamba? Anong dahilan? Ba't ayaw mo sumamba? Marami po kasing hadlang. Maraming humaharang. Maharang lang. Mas tingin mo sa Diyos mo. Hindi kaya hawiin yung humaharang? Palakpakan natin, mga Panginoon. Huwag kalimutan ang pagkakatipon. Sa history, kung mababasa po ninyo, during the Dark Ages, saan nagkakatikom mga Kristiyano? Kasi hinuhuli sila, pinapatay. Hindi pa naman tayo dumating sa puntong ganyan eh. Sa panahon natin, hindi pa tayo dumarating sa ganyan. Hinuhuli sila at pinapatay. Saan sila nagkakatikom? Nagkakatipon nung araw? Basahin nyo sa world history. Sa mga catacombs, sa mga libingan. Ang libingan kasi nung araw nasa ilalim. Doon sila nagtitipon sa mga libingan. Kasama nila mga patay. Para lang hindi sila makita. Ang Biblia nila ay kanya-kanya silang dala ng punit ng isang papel sa Biblia, isang page. Pinupunit nila kasi parang di halata. At pagdating sa ilalim ng libingan madilim, doon nila bubuklatin. Meron silang kandila. Doon nila babasahin. Ganyan. Ganyan ang sitwasyon nila. And yet, hindi sila nahadlangan. Tuloy ang kanilang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Napakalayo sa sitwasyon natin. Sa atin, pag nanalangin ka, nagpuri ka, maghihimala ang ating mahal na Panginoon. Amen? May umahadlang sa'yo, binabawalan ka, fast and pray. Magpuri ka, maghapon, magdamag. Ang Diyos maghimala. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ayun nangyari, sa katakom, sa mga libingan sila katipon. Hindi pa nga ganun ang punto natin, ayaw pa ng iba. Okay na ako dito sa bahay. Total, nagwe-webcast naman ako. Malinaw ang Biblia. Not forsaking the assembling of ourselves together. Ang pagkakatipon ay mahalaga. Physical na pagkakatipon. Dapat nandoon ka. Why? Bakit yun ang gusto ng mahal na Panginoon? Kailangan nandoon ka physically. Dahil pag nagkakatipon, bumababa ang Espiritu Santo at ang dugo ng Kristo 2,000 taon nakalipas, nabubuhay muli sa pagkakatipon, nalilinis ka at lumalakas ang iyong Espiritu. Yan po yan ang purpose. Ang dugo ng Kristo 2,000 taon nakalipas na nabuhos ay muling nabubuhay habang tayo nagkakatipon. Habang sumasamba ka na dito, nililinis ka ng dugo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya mahalaga pagtipon. Not forsaking the assembly of ourselves together as the manner of some. Katulad ng iba, ugali ng iba, ayaw pumunta sa pagkatipon. Kasi dito tayo nag-aaralan. Amen ba, mahal? At lalo na, kung iyong namamalas na malapit ang araw. Malapit ang araw, pababalik malapit nun. Alam na natin, ano nangyayari sa mundo ngayon? We know for a fact what is happening in the world today. New World Order. Ang dami kong mga video pinadala sa akin.
Sinasabi ng mga leader ibang bansa, New World Order na. New World Order. New World Order. Ano ibig sabihin ng New World Order? That is the reign of Antichrist. That is the reign of Satan in the world to deceive the people. New World Order. Anong meaning yan? The rapture will take place anytime now. Malinaw yan. Ituloy natin yung sa Merkules, yung ibang talata. Hindi po natin natapos na mahal. Ulit huling talata, basahin natin. The book of John, chapter 5, verse 15, chapter 15, verse 2, talon sa 7, saka 8. Yung ibang talata, ituloy natin sa Merkules, o next Sunday, hindi po natin natapos lahat. Mahal, wala na po tayong oras. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 15, ang talata po ay 2, talon sa 5 hanggang talatang 7. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga na marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi mananatili sa akin, ay siyang matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga iahagi sa apoy at mga susunog. Kung kayo'y magsisipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsisipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Verse 8. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami, at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Balakpakan natin, mahal na Panginoon. Ibang sa praise the Lord. Ayun naman, sabi naman Panginoon, bawat daw sanga sa akin na hindi nagbubunga ay kanyang puputulin. Ang tinutukoy po ng sanga, tayo. Ang Manibso Kristo, siya po yung puno. Siyang puno, tayo po yung mga sanga. Yung sanga raw hindi nagbubunga ay puputulin, aalisin. At ang sanga na nagbubunga ay kanyang nililinis para lalong magbunga. Palakpakan natin, malapit. Na nagbubunga, nililinis para lalong magbunga. Yung nagbubunga, hindi po yan pinuputol. Yung pinuputol, yung hindi nagbubunga. Okay, hindi tayo makakamali dyan. Yung mga nagbubunga, hindi yan pinuputol. Lalo yang pinapabunga. Amen? Mga leader ng reliyon, ibang ugali, mga leader ng reliyon. Si Dr. Jose Rizal, napakabuting tao, taong matuwid. Walang ginawa kundi sabihin ng katotohanan. Gusto nilang putulin, pinatay. Kasi mga leader ng reliyon, hindi kasi alam salita ng Diyos eh. Sa Biblia, yung mga nababuhay ng matuwid, nagsusumikat ng maayos, lalong pinapabunga yan. Malakpakan natin, Panginoon. Hindi pinaputol. Hindi po kinapupuutan na nagbubunga. Hindi, kundi lalong ini-encourage para lalong magbunga. Amen ba? Yung mga hindi nagbubunga, yun ang pinaputol. Pero mga leader nila yun, baliktad. Yung mga nabubuhay ng maayos, yun ang gusto nilang putulin because of envy. Diba? At Kristo Kristo, bakit pinatay? Why our Lord Jesus Christ was killed by the leaders of religion at that time? Bakit pinatay? Because of envy. Sa inggit, hindi na kanila kaya gawin eh. They cannot pray the whole night. They cannot fast and pray. Wala silang himala. Kaya hindi nila kaya. Kaya sa inggit, pinatay. Hindi kasi sila sila alam ang salita ng Diyos. Hindi kasi sila tagalangit. Yung mga tagalangit, yung mga nagbubunga, katulad ninyo, tulad natin, lalong nililinis at para lalong magbunga. Amen? Ang malapasto natin, pag nakita na, nung araw tinuturuan kami, nakita na kami nabubuhay ng maayos, matuwid, tuwang-tuwa sila. Ayun ang totoo, mga tao ng Diyos. Nakita ang maayos, nakita nagbubunga, lalong nililinis para lalong mapakinabangan. Ang leader ng reliyon, hindi. Ang nagbubunga, kainggitan, putulin. That is devilish. That is the work of Satan. Salamat sa Diyos. Tayo na sa katotohanan. We know the Word of God. We have the Word of God. We have the man of God. Ating mahal na pastor. Palakpakan natin, mahal na Panginoon.
At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Verse 8. Herein my Father glorifies. Sa verse 8. 15:8. Verse 8. Herein my Father glorified that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Ba't mabilis tayo dyan? Mabilis tayo dyan. Ang aking Ama na lalhati, pag kayo'y nagbubunga na maraming bunga, sa ganito'y lumulalhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at gayon kayo'y magiging aking mga lagad. Nagbubunga ba tayo ng marami, minamahal? Nagbubunga? Ba't di kayo makasagot? Nagbubunga ba tayo? Nagbubunga. Kahit di nagbubunga, sabi mo nagbubunga, that is faith. Para lalo kang magbunga. Palakpakan natin malapeno. Amen? Yung nagtitiis kayo dito, ang haba-haba ng pangaral, nandito pa rin kayo. Nagbubunga kayo. Palakpakan natin. Hallelujah! Sa Amerika kasi, pag yung mga evangelist, pag mahaba ng pangaral, sabi ng mga member, mga walang galang. Sabi ng mga member, pag mahaba na yung pangaral, paano? Wala mga prayer ng fasting yan. Pero dito, mga pastor, kahit 5 oras mangaral, nandiyan pa rin tayo. Bakit? Grabe ang power. Malakpakan natin, malakpakan. Hallelujah! Praise the Lord! Diba? Tindi ng bunga natin. Kahit nagugutom, umulan, ang haba ng pangaral, nandito pa rin tayo. Bakit? May bunga tayo ng Espiritu Santo. Kita may nakakatisod, nandito pa rin tayo. Bakit? May bunga ka ng Espiritu Santo. Nalalhati ang Ama at tayo nagiging totoong alagad. Bakit? Nagbubunga tayo ng marami. Palakpakan natin, malapit. Andito kayo, ang dami niyong bunga. Kaya mga evangelists galing sa Amerika, tuwang-tuwa sila pag nakarating sa gawain natin nung araw. Bakit? Kita niya mga anak ng Diyos dito. Umulan, bumagyo, nagpupuri sa Malaperon. Amen ba? Diba kayo? Pagsubok, may wala. Pagsubok, may iba, walang pagpapala. Makita mo, nandito nagpupuri. Ayan ang gusto ng ating Malaperon. May mga lungkot na nangyari. May mga trahedya na nangyari. Nandito nagpupuri sa ating Malaperon. Maraming hadlang sa paglilingkod. Nandito sumasamba. Ibig sabihin, kayo ang tunay na alagad ng ating Malaperon. You are a true disciple of Lord Jesus Christ. May mga kahinaan tayo, nagkakamali tayo. Ngunit pag nandito ka na sa gawain, pag sumasamba ka na, nililinis ka na ng dugo ng ating Malaperon. Habang tayo mawit na mahal, hallelujah. Tawagan natin ang ating mga mawit. Mga baguhan, iniibig kayo ng ating Malaperon Jesus. Ikaw ang dahilan, bakit ang ating Malaperon Jesus ay nagkatawang tao? Tayo ang dahilan, bakit siya pumunta sa lupa. And do not be worried of what you are going to eat, what you are going to drink, what you are going to put on your body. Alam ng Diyos lahat ng kailangan mo. He comes just for us. Tayo ang dahilan. Awitin natin, awitin ito. Ikaw ang